Saldico tangkang magpakamatay dahil sa sobrang stress na balita mapatungkol sa kanya. Ay nako, grabe itong balita na pag-uusapan natin ngayon. Oo, ito po ba ay totoo? Na ito nga daw si Saldico ay parang hindi na kinakayanan ang stress na mga nangyayari ho sa kanya. So eto na yung video, panoorin na ho natin. Saldico sinubukan di umanong magpakamatay. So ito po, panoorin natin. Viral ngayon si Claudine Ko na tinawag na prinsesa ng buong Pilipinas. Ay, grabe. Napalitan ng pagkadismaya ang paghanga sa 25-year-old singer at lifestyle vlogger na si Claudine Ko nang malaman ng publiko na Paktay. kamag-anak siya ni na former Ako Bicol Party List Representative Christopher Ko, Patay. Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Patay. Si Claudine ay anak ni Christopher Sira ang Ko, karir. ang co-founder ng Hightone Construction and Paktay. Development Corporation. Iyuhin naman niya si Congressman Zaldico. Siya yung nag-vlog na nandun sila sa chopper. Chopper ba yun? No, jet. Mamahaling jet. Mamahaling eroplano. Sila pala yun. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarna sa Member ng Murders Vloggers. Bang bang! Yun mga babayan, nakita niyo yung preview. Nakaw, si Saldico ay nagtangka umanong magpatsugi. Nakaw, paktay na. Ganun ba ito mga totoo mga babayan? Totoo ba itong balita na to? Masaya ka ba? Kung masaya ka, isang like naman dyan mga kumare. Eto nga, si Claudine Ko mga babayan, nagpatotoo no? Na nagbalita, no, pinatutuhanan na si uncle niya pala to mga kumare, no, uncle niya pala to si Claudine Ko, no, na vlogger na. At ay nakasakay sa jet, helicopter, napakaganda, mamahalin, 100,000 na mga bag. So talagang talagang sobrang yaman po talaga nila. Panoorin mo hanggang dulo yung preview natin para mapanood mo yung interview sa kanya o yung pagsasalita niya na pinatutuhanan yung pagpapaguro, wag naman masyadong yung brutal na salita, yung kasi bawal yun, yung gustong bawiin yung kanyang life. Di ba? Dahil umano sa stress na kasi siya mga babayan sa about dyan sa issue ng flood control. So hanggang ngayon hindi pa rin po siya nagpapakita. Saldico, nasaan ka na? Ang tanong ng marami. At hinahanap na rin siya ni Senator Marcoleta mga babayan, at kailangan siyang makausap at magpaliwanag about dito sa flood control, lalo sa mga ghost project. Yung Diskaya, 'di ba? Diyan man din 'yan. Mga sister company yung Diskaya. Yung napakaraming mga sakyan na ito ay pinagpaplanuhan ng hatakin lahat ng mga luxury cars na umabot ng 40. Ganon din yung mga mansyon. Dahil nga po mga babayan, sa pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta, isa po sila sa naggawa ng project na ghost. Yung project na hindi naman nagawa pero umubos ng pondo. Ay sana all DPWH na lang. At sa kabila ng lahat mga kababayan ko, no? Itong si Mayor Magalong, eto na, nagsasalita na. Biruin mo, yung project pala ng flood control sa Baguio ay hindi rin po pala nakipag-coordinate sa kanila. Basta naggawa na lang sila ng mga daan dyan, mga flood control, pangharang sa mga sa baha o anuman, walang coordinator, no? Walang coordination. So nagkaroon sila ng project, gumawa na lang sila basta-basta dyan sa Baguio, na hindi nalalaman, basta bigla na lang. Pwede ba yun? Dapat mayroon talagang coordination yan. So nagkaroon sila ng project at ay nagkaroon ng pondo na bilyon-bilyon, daang milyon mga kababayan.
Ayun nga, gumuho nga. So mapapanood niya sa full video. Abay, biruin mo, daang milyon o bilyon, inuubos lang, inanod lang dyan sa bundok. Ganong karaming pera na dapat ay nasa maayos na proyekto. Kaso, wala, tinipid. Kulang simento, kulang sa bakal, minadali. 'Di ba? Pinaghati-hatian. Paano kasi mga babayan, 'di ba, yung mga project, kunyari 100% na yung yung pondo na gagamitin sa project, halos 30% na lang daw ho ang napupunta sa project. Kaya nga ho, kulang sa semento at kulang sa bakal. Yun. 'Di ba? Kaso ngayon, iniimbestigahan na sila ni Senator Marcoleta na napakagaling na blue ribbon natin. Yun nga, nagtatago na po at ay nagkakawalaan na yung dapat imbestigahan. Tulad ni Saldico, may nagsasabi nasa Marinduque, 'di ba? Nandito lang sa Mindanao, nagtatago na. Kaso dapat yan masumunan or darating ang panahon yan, mawawarrant din siya, mawawanted. Kasi kung laging may patawag, may pasumon, hindi siya nagpupunta, wanted ka ngayon. Mas maganda na lang sana kung totoo talaga yung balita na nag-suicide na itong si Saldico or nagtangkang nagpagurgur ng sarili. Ganun ba ito totoo dito sa kanyang pamangkin na napakaganda, no, na milyonaryo din, no, na vlogger. Ayan, di mas na bulgar yung kanilang mga kayamanan na talaga namang naglalangoy sila sa pera. Grabe, pera po ng taong bayan yan. Ngayon, ipaliwanag nyo dapat. Sabihin mo sa uncle mo, lumabas siya, kung hindi man siya talaga totoong nagurgor, lumabas siya, magpaliwanag siya at hinihintay na siya ng taong bayan sa pagpapaliwanag about dyan sa flood control na yan. Sino-sino at sino ba dapat ang makakasuhan dyan at magpaliwanag? Kasi napakaraming pera na nasasayang, di ba? At syempre, dito si Mayor Magalong. Wow, believe kami sa iyo, sir. No, sige, tuloy mo lang po yan. Yan yung mga gusto namin na ipopromote pagdating ng panahon na maging senador. Kasi kailangan po talaga sa Pilipinas yung marunong magsalita at yung may paninindigan, yung hindi korap. Kasi kawawa na po ang Pilipinas, na pag-iiwanan na po talaga ang Pilipinas na napakaganda, pero dumarami po ang mga kurakot. Ito naman si President Bongbong Marcos, yung nagbigay ng USB kay Senator Marcoleta. Nasa isang vlog natin yan. Yung USB na yan na binigay ni BBM, ni Marcos Jr. kay Senator Marcoleta, andyan umano yung mga dapat imbestigahan na umuubos ng pondo ng Pilipinas. So abangan natin yan. So ganito mga babayan, kung magustuhan nyo itong vlog natin, don't forget to like. Isang like mo lang dyan mga kumare, shoutout po sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na, wala namang bayad dyan kahit piso. At para lagi po kayo nakakapanood sa ating vlog tuwing alas 10 ng umaga at sa hapon alas 6 ng hapon. Para po lagi kayong updated sa ating mga video. So ganito, panoorin nyo itong video na to kay Tol J. Guevara. Subscribe nyo po kami. Ang lupit nito. Gaano ba totoo, no, na pinututuhanan ng pamangkin na maganda ni Saldico itong pag-suicide ni Saldico? Kung totoo man yan, sa akin mas maganda kasi wala na rin Sa bagay, wag muna dapat. Mabawi dapat natin yung pera. Diba? Wag naman sana. Sana fake news yan. So, ganito. Panoorin natin itong full video. Play mo na yan, boy. Let's go. Etong si Saldico ay nagtangka daw magpakamatay. Oo, ano ba tong balitang ito? Ano ba to? Sa sobrang stress ba? Minumulto na ba siya ng kanyang konsensya? At ang tanong, asan na ba siya? Ayun yung mga katanungan noon na hindi natin masagot-sagot ngayon dahil hanggang ngayon na hindi natin alam kung nasa na nga ba si Saldico. Nasa Pilipinas pa ba siya? Nasa ibang bansa na ba? Siya ba ay patay na? Pero eto nga, may balita nga na etong si Saldico ay nagtangkang magpakamatay. Pero ngayon wala pa ho tayong update kung siya po ba ay natuluyan talaga. Kung siya po ba ay, kung ano po ba ang nangyari talaga sa kanya. Pero may papakita akong video ng pagtangkang pagpapakamatay nitong ni Congressman Saldico. Sana hindi naman totoo, no? So
Siyempre hindi mo tayo nananalangin na may mga ganyan, na may mga namamatay, no? So hindi naman ho tayo ganung klaseng tao, no? So dito na rin, no, panoorin na rin natin tong isang interview ni Mayor Magalong. Alam naman na natin na itong si Mayor Magalong ay siya ang kauna-unahan talaga din na nagsabi ng nagbisto ng mga kalokohan ng dyan sa flood control issue. At doon na rin po sa mga sinasabi niyang 777, 3030 at may 888 pa. Oo, na bigayan daw sa Congress. Hindi natin alam kung yan po ay talagang 101% na totoo o hindi. Tayo ay magre-reaction lamang, pero hanggang ngayon napapaisip pa rin ako na ano kaya ang, kung sa halimbawa man na totoo ang balita na nagtangkang magpakamatay si Saldico, ano kayang nag-push? Ano kaya ang nag-push sa kanya, no, na gawin nito? So yan, papanoorin po natin, pero dito muna tayo sa interview ni Mayor Magalong. Alam niyo, isa rin to sa kinakahangaan ko, si Mayor Magalong, kasi sa panahon ngayon, pag kinalaban mo ang yung mga politikong gahama, yung mga magnanakaw sa pera ng bayan, talagang sobrang delikado. Kahit nga rin po ako, natatakot ako eh. Oo, syempre tayo ay kahit papaano nagre-reaction lamang. So, doon lang naman tayo sa katotohanan. Wala naman tayo sinasabing ka-fake newsan dito. At wala tayong paninirang sinasabi, no? So, doon lang tayo sa totoo. Minsan napapasagi sa isip ko na talagang nakakatakot dahil mga big timer. Etong mga kalaban natin, etong mga binabakbakan natin. Pero sabi nga dyan sa taas, yung lumabas na yan, na pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ganun dapat. Panapanoon lang yan. Pag kinuha ka na, di doon. Di go. Kita-kits na lang doon. So yun na mga banateras, ito po, panoorin po natin etong interview kay Mayor Magalong. Bago po ito, baka sabihin nyo, luma po ito, 1 hour ago po. Yan, in-interview po siya ni Pink Web. So panoorin po natin. To Malacanang regarding what is supposed to be corruption in flood control projects. Can you tell us more about this? And sino po ang tumanggap nitong mga documents? Well, that was last month, Sunday, when the President came to the city of Baguio conduct inspection along Cannon Road. Dalawang projects yung pinuntahan niya dyan, the Rockshed project, wherein he was really disappointed and frustrated. Galit na galit siya nung nakita niya yung state nung Rockshed after the typhoon. And after that, we went to Camp 3, wherein he saw the what's this, damaged rock netting. At pinakita ko rin sa kanya yung mga cat's eye. Tapos I turned over some documents. It's sort of a president's briefer para mas madali niya makita yung quick look kung yung mga different project na nagkakaroon ng mga anomalies. So, am I to believe, sir, that what you sent the President after the inspection in Tuba, Benguet, are documents related to the Rockshed issue and dinagdagan niyo po sa issue ng mga cat's eye? Pero pati yung pinadala ko rin sa kanya yung mga binigay ko rin. Kasama lang doon lahat naka-compile lahat yun. Pati yung roadside barrier, pati yung the road that leads to nowhere. Pati na rin yung dyan sa substandard na mga buildings dyan sa Baguio General Hospital Medical Center. So all in Baguio, basically that area, sir? Baguio and Benguet. And Benguet. Sir, saan the road that leads to nowhere? Again, napiti. Saan po yung the road that leads to nowhere na isinabit niyo po? Sa Baguio yan sa Baguio area. Ito yung from Luwakan at sana magka-terminate sa Cannon Road pero hindi matapos-tapos. It is being funded multi-year pero hindi matapos-tapos, hindi ma-terminate sa Cannon Road. At bumabagsak na, nagkakaroon na ng erosion yung kanyang mga roadsides at talagang very challenging yung kalsada na yun. Kaya talagang di rin namin alam kung bakit ginawa yan. There was no
consultation with the local government, no public engagement also with the communities that are actually residing there. Sino nagpagawa, Mayor? Yung DPWH, Department of Public Highways, at yung allegedly this is it was that the fund was actually provided by the former Congressman Mark Go. The former congressman, did you say Mark Go, sir? Yeah, former Congressman Mark Go. Okay. So, yun po yung issue doon. And with that, sir, are you supposed to have a meeting with the president about, I guess, more revelations or insights you have regarding infrastructure or pangungurakot, SOP, etc., sir? Well, Kailan? nabanggit ko nga sa kanya yung mga cost nung pinakita ko sa kanya yung cost nung project, and at the same time we showed them yung nagdala ako ng isang civil engineer, the president of the Institute of Civil Engineers. Tapos in-explain niya kung ano yung nangyari diyan, ano yung mga flaws, ano yung why is it that the project was only limited to that area. Dapat sana kinover na niya mismo yung isang vulnerable na site. And besides, pinakita niya na, sir, kung dito, kasi merong contentious issue doon eh. Sinasabi kasi na stay pa naman eh. Nakikita nila na stable. Paano nila sabi ng engineer? Paano magiging stable, sir? Kung titignan mo, merong ang retaining wall rather. So bakit hindi na lang nila in-extend dito? And look at pinakita yung river, nakita nga namin yung gabion wall. It looks like pati yung gabion wall substandard din ng pagkakakonstruct. Malaking tulong, Mayor, that the president went there. Yes. He was alam mo yung expression ni Presidente, talagang galit na galit siya. Very frustrated siya. All right. But is there, so meron na kayong pinadalang mga dokumento, this is with regards to Baguio, Benguet, but that's it. Yun lang po yung mga papeles or dokumento na isinumite ninyo. Yes, most of the were photographs, tapos numbers, actually. Was just a brief description of the project. All right. Mayor, I don't know why, but it seems that the camera is moving, no? All right, that's much better. Thank you, sir. Let's talk about this, the investigations that are happening. One, the Senate will have its day 2 of its investigation into flood control projects this coming Monday, kung saan ipapatawag na po yung ilang mga, sinapina na po rather, itong mga contractors. And then of course, the Dapat House lang. hearing that will start on September 2. That's a Tuesday. Have you been invited to the House hearing, or were you even invited in the Ba, Senate maganda hearings? to. Yeah, lagi nga nila akong inahamon dyan sa House of Representatives, pero wala naman silang pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course I will attend. Ganun din yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely. Kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga that would depend on I will reveal everything. That would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House hearing, ito po ba Absolutely. makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Absolutely. Yes, Pinky, absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba?
Useless lang naman kung magsasalita lang ako corruption without presenting anything. Tama. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially through sa flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Ba? Yeah, handang-handa na kami doon. Pero Yun. hintay na lang nga ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Baka, hindi alam nyo, ang nakikita ko dito, ipapatawag din talaga to ng Congress. Pero, asawa ni Pera, etong si Magalong, hindi to hahayaan na na manaig siya doon sa Congress. Alam naman nating galawan niya sa Congress. Ang gagawin niyang ganito. Hahanapan ito si Magalong ng butas niya na maihahambing siya or masisiraan siya dyan sa flood control issue na yan. Malamang sa malamang yan ang nakikita ko na pwedeng gawin sa kanya ng Congress. Kilala natin galawan ng Congress hindi yun nagpapatalo talaga. Talagang kapag lalo na yan mainit sa kanya si yung pastor ng Congress, si Abante. Ay naku po, high blood na naman yun. Oo, so ang kinaganda dito ako pabor din ako na humarap si Mayor Magalong sa Congress sa House of Representative hearing. Kapag pinatawag siya, hanggang ngayon parang puro lang dakdak si Abante, hindi naman nila pinapatawag si Mayor Magalong. Kasi doon kasi talaga na din natin malalaman At baka doon na ma-mention yung mga congressman na involved dito sa flood control na hawak na ebidensya ni Mayor Magalong. Ayun yung abangan natin dyan. Yes, politicians. In Congress? Yeah, of course, definitely in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko gaanong abot yung sa Senate. Ang abot ko lang is admittedly doon lang sa House of Representatives. Nako. And if you... Go ahead, Yes. sir. I would prefer to, appear sa House of Representatives. Yung pong, so wala ho kayong, sabi mo, hindi nyo abot. In other words, wala kayong mapapangalanan. Yung po ang pagkaintindi ko ng mga senador. Pero meron kayong mapapangalanan ng mga congressman or maybe congresswoman. Ano po? How many, sir? Ilan hong inyong ma-identify o mapapangalanan? Siguro, Pinky, hintayin na lang natin na tawagin ako at doon ko na lang i-reveal lahat para hindi anti-climactic. Pero yung numero po na 67, ilang beses na po lumabas yun? Yeah. You're cutting out. Cutting. Okay. Mayor, sabi mo nga, ayaw mo sabihin dahil anti-climactic, pero lumalabas na ho kasi yung numero na 67 na congressmen or women. Ay putang ina, dami pala 67 involved sa flood control. Tapos hindi alam ni Marcos. Tapos alam ni Mayor Magalong. Bobo ka, Marcos. Biruin mo eto si Mayor Magalong, hindi ko minamaliit ang mga mayor, pero isipin nyo lang maigi. Si Mayor Magalong, hawak niya ang ebidensya na involved ang 76 congresswoman at congressman sa flood control issue. Pero si Marcos, hindi niya alam. Wala siyang alam. Anak ng teteng. Diba? Dapat mas mabuti pa palang maging presidente si Magalong kaysa kay Bongbong. Biruin mo yun. O baka sadyang alam din ni Marcos pero pinagtatabunan niya lang. Baka alam din naman ni Marcos pero ninilihim niya lang. At nakapokus lamang siya sa mga kontraktor. Diba? So baka ganun ang nangyayari dito. Baka gusto ni Marcos Jr. na etong mga kontraktor ang mismong maglaglag sa mga congressman. Ganun ba? Nako. Mahirap yan, Dudong. Ano po? Yun ho ba? More or less yung papangalanan ninyo?
Alam mo, maski na doon sa 67, hindi naman lahat doon involved sa anomaly siguro. I presume. Alam mo, although there were 67 and probably higher pa siguro yan kasi yung 67, Aba? Pinky, ito yung mga well-known contractors na before they became they became a congressman. Iba pa yung naging congressman na tapos nakita niya masarap pala maging contractor. Kaya siya So may ganun palang pangyayari dyan, ha? Unbelievable. No? Meron palang mga congressman na biglang naging contractor. Ang galing. Tapos may mga congressman na tawag dito na talagang pagkapasok pa lang ng pagiging congressman ay mga contractor na. Ang galing. Oo, abangan natin to kay Mayor Magalong. Maganda to. contractor after being a congressman. Iba pa yung congressmen or congresswomen na kanilang pamilya. Members of their family are also contractors. Pero ang katotohanan noon, sila rin ang contractor. Kaya baka mas marami pa yung numbers actually. More than, sabi mo nga, it could be more than 67. But to clarify, Mayor, you were saying that it could be more than 67, but tama ho ba yung aking pagkarinig, they may not necessarily be involved in anomalous deals? Yes, many of them. Ay, unang-una, alam Not mo, sir, not involved in anomalous deals. yes. Alam mo, yung 67 did not actually come from me. I know, sir. 67, yes, was revealed by Senator Lacson and based on his credible na informant. I know when we last talked about that, sinabi mo nga galing kay Senator Pingyon and looking... So ibig sabihin pala, no, nung naging congressman sila, nung nalaman nila na matindi ang kitaan sa pagiging kontraktor, biglang naging kontraktor na din. Malamang sa malamang ganito nangyayari dyan, di ba? Uso yung hiraman ng lisensya. Malamang sa malamang yung mga kontraktor talaga noon pa bago naging congressman. At yung mga congressman na biglang naging kontraktor, malamang yung mga congressman na biglang naging kontraktor, nanghiram ng lisensya yan sa mga kapwa nila congressman na dati pang kontraktor. Malamang sa malamang ganyan ng setup niyan diyan. No, kaya talagang hindi alam niyo sa totoo lang yung mga congressman diyan, hindi ko naman nilalahat, may mga matitino po diyan. May mga po diyan, may mga talagang hindi maglalaglagan yan. Oo, lalo na tong tinutukoy ni Mayor Magalong na 67 na mga congressman na involved na yung iba rito puro mga kontraktor. No? At involved sa flood control issue, hindi maglalaglagan yan. Maniwala ako sa inyo. Walang walang maglalaglagan yan lalo't kapit nila, ang lakas ng kapit nila, tigapagtanggol nila si Romualdez. Tapos ang kalaban nila, hindi ko sa minamaliit hindi ko po sa minamaliit si Mayor Magalong. Ang akin lang, alam nyo naman po ang lakas ng hukbong sandatahang quadcom. Hukbong sandatahang buhaya. Ang lakas po niyan. Sobrang lakas nila kaya medyo rito si Mayor Magalong. Malamang sa malamang kaya hindi pa to pinapatawag kasi bibigyan ng magandang laban to ng mga congressman. Pero antayin natin yan. Pero sabi nga nila, hindi matatalo ang katotohanan ng isang kamalian. Wow, lalim na. Back at research, yes, nanggaling nga po kay Senator Pingyon, pero ito po ay is something you're confirming. In fact, you're saying it's more than that. But may caveat nga, not all of this could be involved in corruption. Yes. All right. Wala pa tayong matibay na lead kasi na nakikita na all of them are actually involved. No. Would you say it's a little hard to actually link them? Number one, obviously, Mayor, wala naman ho talagang magiging paper trail ito, hindi ho ba? Dahil kung may plano naman po talagang bigyan ang isang politiko, hindi naman po tatanggap ng resibo yan at sinabing tumanggap ako ng 3 milyon o 10 milyon. How do we trace this? For example, sir, sabihin po natin si
Batangas 1st District Congressman Leviste, I'm sure you know this, sir, he filed a complaint against a district engineer, si Calalo po, after an alleged 3 million bribe to the congressman. So dito nagkwento daw tong si DE, anong supposed to be allegedly kalakaran doon, na kung saan yung dating congressman daw ay tumatanggap ng more or less 10 to 20%. Meron pong district engineer na nagsabi noon kay Congressman Leviste, would that suffice, Mayor? Tatayo ho ba yun? Well, kailangan may corroborative evidence, testimony coming from other people who have personal knowledge on what really transpired. Kailangan din yan. Kaya nga, kailangan talaga na investigador. Hindi pwedeng basta-basta kung sino na lang. Hindi rin basta-basta kung sinong lawyer. Kasi hindi na lawyers naman, kung hindi walang training sa investigation, hindi sila investigador. Tama. Alam mo kasi ang investigation kasi may mga tradecraft yan. May mga skills yan on how to really gather and collect evidence. Yung iba po mga congressman, obviously, hindi po masyadong natuwa doon sa lumalabas po na balita dahil parang nalalahat po sila, 300 plus of them. I'll go to Congressman Richard Gomez, and I'll put this up on the screen, but I know that there's been, nagkaroon ho kayo, naging magkaibigan po kayo muli. Ang sinabi niya kasi, well, and ito pong sabi niya. Bati na pala sila ni Richard he said Gomez. that you talk non-stop about corruption in Hindi, Congress. ito lang kung... Because it's an easy... Okay, manahimik ka muna, Pinky. Pinky Web, nagsasalita pa ako eh. Tawag dito, bakit masasaktan yung ibang congressman dito sa mga pahayag ni Mayor Magalong kung sadyang matino naman kayo? Ba't kayo masasaktan? Eh kung hindi naman kayo involved doon, ba't kayo masasaktan? Diba? Ang daming iyakin hungay no congressman, lalo na si Abante. Iyak nang iyak, ang tanda-tanda na, iyak pa rin ng iyak. Gusto atang dumedi kay Luistro. Ay, sorry. Mali. Gusto atang dumedi kay Dilima. Ay! Hindi kasi napakaiyakin, alam niyo yun, kapag sila nagsasalita sa iba, okay lang, walang problema. Kahit banat-banatan nila yung Senate, kung sino pa, okay lang. Pero kapag sila yung naagrabyado, iyak ng iyak. Press con dito, press con doon, interview dito, interview doon. Kesyo ipakita daw sa Congress, ang tagal nang nag-aantay sa inyo ni Magalong eh. Ba't tayo niyo ipatawag? Kasi kailangan ng script. Nag-i-script ba kayo dyan? Hindi, nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong lang naman tayo kung may script po ba dyan. Ang pagkakalam ko kasi yung script, pang movie lang yun eh. Malay natin, baka nag-upgrade na rin ng Congress, meron na din sila. Baka nga mamaya dyan, may director na din. May floor manager. May make-up artist, may scriptwriter. Ano pa ba? Ano pa bang mga kailangan? May waterboy. Ay, sa basketball yun, Jay. Hindi kasi baka ganoon. Kaya ang tagal kasi. Ang tagal na nilang binabanatan si Mayor Magalong. Ang tagal na rin nagsasabi ni Mayor Magalong na inaantay ko yung paanyaya inyo. Hanggang ngayon wala pa rin. So mapapaisip ka na bakit ang tagal? So ibig sabihin, pinag-uusapan at pinaghahandaan. At kapag hindi talaga natuloy na ipatawag nila si Mayor Magalong, alam na this. Alam na to. Natakot sila na ipakita ni Mayor Magalong kung anong hawak nitong taong to. Kung ano ang hawak ni Mayor Magalong ng mga ebidensya. Natatakot sila dun. Baka yun yung talagang kaya ayaw nila ipatawag to. Headline. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. In previous interviews, sir, you did say that sa iyong pakiramdam, ikaw ang pinariringgan. Ma'am Pinky, bati na sila. August 19 daw, August 28 na, Madam Pinky. Tama na yan. Bati na sila Goma, tsaka si Richard Gomez, tsaka si Mayor Magalong. Huwag mo nang ibalik.
Ano ba naman yan? ni Congressman Richard Gomez. Would that be correct, sir? Yeah, wala kaduda-duda naman. Sa akin talaga, directed yung kwan na yan, yung allegation na yan ni Cong Richard. And how did you feel when you read that, sir? Ay, nasaktan ka agad ako dahil kaibigan ko siya. Honorary member ng klase namin. So, dapat sana tinawagan na lang niya ako. O kaya, kinonfront na lang niya ako. Unang-una, this is a very personal attack. Napansin mo yung mga wordings niya. No? The terminologies that he used, talagang very personal, nakakasakit talaga. And second is, sana punta siya sa Baguio para malaman niya kung talaga yung mga ina-allege niya tungkol sa syudad ng Baguio. But nonetheless, alam mo, sabi ko nga kung ano, probably there's a reason why he was compelled to say that. Baka merong nag-pressure sa kanya, merong napagsabihan siya, kaya sabi ko nga, intindi na lang natin. Anyway, kahapon naman, nung nakita kami kahapon, he was with Lucy during a particular event sponsored by the European Union. This is about the circular economy. And he approached me. And I think it was a very kind gesture. So, Yan maganda dyan. nag-reciprocate lang naman ako. Yeah. Yan ang maganda, sport lang. Yung iba diyang mga congressman, yakin, kakaso agad. I think you posted it on your Facebook account, if I'm not mistaken. Was there any talk, sir? Nagkaroon ho ba ng pasensya ka na? O ikaw naman kasi, nilalahat mo kami. What kind of talk happened? Well, meron siyang nag-whisper siya kasi. Nag-whisper siya sa akin na Nagyakapan ba sila? Ganun ba gusto? Ganun ba gusto mo malaman, Pinky? Nagyakapan ba kayo? Umalik ka ba sa chicks niya? Medyo inamoy-amoy yung babaeng tenga ni Goma. Alam naman natin at si Madam Pinky Web medyo may ano to kay Richard Gomez. Huwag ka masyado magselos. Parang mista. Tapos nakita ko naman yung mata niya. And I can feel naman yung sincerity. Kaya na lang, ko na lang. Hinata ko na lang siya. Hinag ko na lang siya para just to say na I acknowledge. And that ends that, sir. Yes. All right. Alam mo, siguro, sabi ko nga, Pinky, malamang he was compelled, he was pressured. All right, Mayor, we need to take a very short break. Yan very short break. So bago silang mag-break, dito muna tayo sa isang palabas na kung saan pati ang mga kontraktor ay lifestyle check na. Naku po. May kilala ako dyan na kontraktor na ang daming mga luxury cars. Sa tutusin, sobrang dami nun, hindi na kailangan ng S. Car S na. Marami silang luxury car S. Oo, paano yun? Timbog agad. Pinapagulong na ng DPWH ang lifestyle check sa ahensya Nako. alinsunod sa utos ng Pangulo. Bukod pa sa binuo nitong Anti-Corruption Task Force, habang ang BIR kasamang sinisilip pati mga contractor na posibleng kasabwat sa anomalya. Nakatutok si Joseph Moro. Yan ang sinasabi ko. Handa raw si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Ng lifestyle check. Ito ay sa harap ng iniutos na lifestyle check ng Pangulo sa mga ahensyang tulad ng DPWH na may kinalaman sa mga flood control projects. Kahit naman daw ang mga ibang opisyal ng DPWH may inihahaing SALIN na public record at maaaring busisiin. We welcome that. Is it open to open your salad? Yeah. Well, if there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman to eh. Mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, Wow. and I also came from the private sector. Yeah. But I'm open. Anything. Ang SALIN Pero may mga nabalitaan tayo na ganito yung kalakaran. Kaya yung iba dyan malakas ang loob. Ganito daw. Yung ibang mga congressman gumagamit ng ibang account, ibang bangko, ibang pangalan, at higit sa lahat, nasa ibang bansa. Matalino nga sila magnakaw, matalino din niya magpalusot. Totoo nga daw yun, may mga congressman at iba pang involved dito sa flood control at iba pang mga kontraktor
Kasi alam nila na bandang huli mabubunyag to, malaking pera to eh. Na merong mga bank account sa iba't ibang bansa. Lalo na yung mga nakakakuha ng bilyones sa mga sa mga budget. May mga nakukuha silang may mga ginagawa silang mga iba't ibang pangalan ng bangko. Doon nila inilalagay yung mga pera. At hindi pa uso ito, wala pa tong flood control issue na to. Nangyayari na yan noon pa. Kaya ito medyo parang matatawa ka na lang na wala kang ganyang yaman. Okay. Basta kami, alam na namin kung ano yung meron ka. Deklarasyon ng mga ari-arian, pagkakautang at net worth na taong-taong isinusumite ng mga nasa gobyerno. Ayon sa palasyo, maaari magsagawa ng lifestyle check ang DPWH, BIR at ang Ombudsman. Pero noong 2020, naglabas si kariretiro lamang na Ombudsman Samuel Martires ng memorandum na nagsasabing hindi po pwede maglabas ng salin kung walang pahintulot ng may-ari nito. At maaari lamang magsagawa ang Ombudsman ng lifestyle check kung may verified complaint at ebidensya laban sa gobyerno na dapat isumite ng isang complainant para pag-aralan ng Ombudsman. Ipinatigil din ni Martires sa mga lifestyle check noon dahil nagagamit umuno ito para siraan ang mga opisyal ng pamahalaan. Naghihintay pa ng kapalit ni Martires at itinalaga muna ng Malacanang si Dante Vargas bilang acting ombudsman. Hinihingan pa namin ng kanyang opisina ng tugon kung anong gagawing aksyon ng ombudsman sa utos ng Pangulo pero wala raw muna itong pahayag. Ang BIR naman nagsasagawa na ng lifestyle check hindi lamang sa mga opisyal ng gobyerno kundi ang mga maaaring kasabwat nitong mga kontraktor. Nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ang DPWH gumagalaw na rin. Ayon kay Secretary Paano paggalaw? Gumagalaw saan? Kung paano ilagay yung ganun ba? Kung paano ilagay yung ganito ganyan? Lipat na yan, transfer na doon, transfer nyo na yan, ganun ba? Bunoan nagbuo siya ng isang anti-corruption task force para Ang galing mo, ang kupal ka. Ang galing mo. In fairness. Iba. Grabe, palakpakan. Saan ka nakakita? Utang na, ang galing ng ang galing ni Bunuan. Dawit ka dito sa flood control issue. Isa ka sa mga hinala na kasabwat sa nakawan sa trilyones, bilyones, milyones na nakawan sa flood control budget. Tapos ikaw mismo ang magbobuo ng investigation to anti-corruption. Ulitin natin ha. Medyo nabingi ako dun eh. Secretary Bunoan nagbuo siya ng isang anti-corruption task force para doon Punta ka na, anti-corruption task force. Ang galing mo, Bunuan, palakpakan. Iba din. Ang galing mo, kupal ka. sumbong ang publiko sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. To be able for them to receive complaints about our people and do checking on them, yung mga corruption practices. Tingin ni Bunoan may kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinapabilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Utang ino, di wala ka rin pala. Wala to. Totoo nga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Wala to, palabas lang talaga to. Biruin mo, maniniwala ka sa DPWH, involved nga isang DPWH sa hinihinalang involved sa trilyon, bilyones na nakawan sa flood control. Tapos ngayon, wala to. Buto, Ang inang yan. Sabi na nga ba palabas na naman to.
Ay, nako. Tinututukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. I serve at the pleasure of the President naman, and I think up to this time naman, the President has just been continuously instructing me to continue and expedite the investigations that we are doing and to file cases. Dagdag pa ni Bunoan, hindi Tangina, na lupit. pinapayagan ng korupsyon at dapat daw panagutin ang mga korap sa ahensya. Wow. Let those who have betrayed public trust be answerable for their own actions. Halimbawa kasi sasabihin, alam dapat i-secretary yung mga nangyayari sa ilalim. Lupit mo. Here's one. Well, I would rely actually on my other people. May nasa 10,000 proyekto daw na ipinatutupad ng DPWH sa buong bansa na may otoridad ang mga undersecretary. So yun, no? Ang tanging pag-asa na lang natin ay Blue Ribbon Committee. Ang Senate na lang talaga pag-asa natin dito. Biruin mo, inutusan ni Marcos Jr. si Secretary Bunuan ng DPWH na magpaimbestiga. Nasamantalang etong DPWH nga dito kadalasan nanggagaling yung budget bago mapunta sa mga flood control. So paano nangyari yun? Ang galing. Ang lupit. Oo, wala talaga. Oo, ewan ko. Baw na ako, saludo na ako. Saludo na ako sa katalinuhan niyo. Involved nga kayo doon, tapos kayo pa magpapaimbestiga. Ang galing. Ay nako. So eto na yung video. Panoorin na ho natin. Saldico. Sinubukan di umanong magpakamatay. So eto po, panoorin natin. Viral ngayon si Claudine Co na tinawag na prinsesa ng buong Pilipinas. Ay, grabe. Napalitan ng pagkadismaya ang paghanga sa 25-year-old singer at lifestyle vlogger na si Claudine Co nang malaman ng publiko na Paktay. mag-anak siya ni na former Ako Bicol Party List Representative Christopher Co, Patay. Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Patay. Si Claudine ay anak ni Christopher Sira ang Co, karir. ang co-founder ng Hightone Construction and Paktay. Development Corporation. Iyuhin naman niya si Congressman Zaldico. Siya yung nag-vlog na nandun sila sa chopper. Chopper ba yun? No, jet. Mamahaling jet. Mamahaling eroplano. Sila pala yun. Ko, ang Chief Executive Officer ng SunWest Group of Ay, Companies. grabe. At dating Yaman pala talaga. chairperson ng House Committee on Appropriations. Ay, grabe. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, kabilang ang Hightone Construction and Development Corporation at SunWest Incorporation sa top 15 construction companies sa Grabe. listahan na inilabas ni BBM. Hindi Nasilip nito. tuloy ng mga netizens ang mga ipinagyayabang ni Claudine Co, mga mamahaling kasuotan. Grabe. Kaya itong Hoy, hindi ako congressman pero hindi pala channel yung sapatos ko coach lang pala yun. Tsaka bigay lang yun ni Banat Bay. MF 54,000 mahigit. Ay, grabe. Rubber rain boots, Ay, grabe. 158,000 mahigit. Grabe. At ang kanyang small Kelly bag. O hindi yan afford ng isang vlogger Oo, at hindi naman to sikat Hindi ko ngayon kung alam to nakilala Kung iba na alawi mga Zainab Kong TV, masasabi mo talaga makakabili ng ganyan, pero isang dukhang pangkaraniwang vlogger ka makakabili ka ng ganyan, kalokohan niya. Na 409,000 mahigit. Wow! Chanel t-shirt mahigit 247,000. Putang Ang ina. kanyang Chanel 300 Tana magkano? Yung t-shirt, asan na yung t-shirt? Balik natin konti. Yung t-shirt, 247,000. Ang ina, isang bahay na yun
47,000. Ang So dito naman, eto 18,000. Ito yung bag na Chanel na wallet on chain, love skin, nagkakalaga lamang ng 300k. Ito malupit oh, salamin, Prada. 28,000 puta na, isang silipon na yun. Oo, ako plano ko pa naman bumili ng pang-edit ko na silipon. 28,000 no? Grabe. Oo. Prinsesa nga talaga to ng Pilipinas. ang kanyang Chanel, 303,000. Wow. Prada sunglasses, 28,000. Wow! Mula sa mga mamahaling Christian Dior, Grabe. Goyard, nandyan pa ang mga Gucci, Ay, Celine, grabe. Chanel, Fendi, Louis Oh, Vuitton. grabe. Talagang mapapasana all ka na lang. Oo, sana all talaga. Prinsesa ng Pilipinas. Kawawa to. Hindi, naawa rin ako dito sa batang to. Ibabash to. Huwag na natin ibash ng masyado ha. Kaya naman kinuyog si Ayan na. Claudine ko ng mga Pilipino. Paktay. Partikular na ng mga may hirap na Pilipino. Paktay ka dyan. Sa baha. Hindi Patay na ka kinaya dyan. ni Claudine ko ang batikos ng mga Pilipino. Oh, anong ginawa? Nag-activate na siya ng kanyang social media accounts. Naku, The vanishing- deactivate. Paktay ka dyan. Hindi mo naman kailangan yung social media na yun. Dami yung pera. So paano ko ba nasabi na may tangkang magpakamatay si Saldico? Kasi nandyan sa title, anak ni Sunwest Claudine ko halos mag-suicide na sa stress sa flood control. Doon po ako kumuha ng idea. So marami pa yan dito, panoorin natin. Ng mga contractors na ito at hindi Parang tayo, hirap na tayong kalampagin yung mga congressman, yung mga politiko, mga korap. Ngayon, ang pagbuntunan, yung mga anak. Pero wag naman, ho ganun, no? Sabi nga nila, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Siguro, baka, syempre, may mga anak ba na magiging proud na magnanakaw, na kaya sila yumaman dahil sa pagnanakaw ng kanilang magulang. Syempre, hindi, di ba? So para sa akin, sarili kong opinion, hindi ko kinakampihan nito ha. Hindi ko kinakampihan yan. Ang akin lang, hindi natin dapat idamay yung mga anak. Yung anak, no? Kasi wala naman yan sila, malay natin, wala silang alam. Kasi mahirap kasi nadamay mo sila. Doon lang tayo mag-focus, no? Sa kay Saldico. Pero yung sa mga kamag-anakan, sa mga anak, wag na ho yun. Lalo na yung sa mga bata, wag. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.